Hello mga ka-farmland, dito pa rin ako sa bundok ng Pakil, Laguna. At ayan, kung makikita nyo, yan yung property. Yan lang sa tapat along the road. Yan. Ayan po ang linya ng kuryente. May signal po dito is internet. Sa ngayon ang cellphone signal wala pa po ito. Wala pong signal kasi medyo mababa. So yan pong kalsada na yan is diretso po yan papunta ng Paete, Real Quezon at Barangay San Antonio, and diretso na din yan, may binubutas na din papunta din ng bayan ng Pangil. So, ito po, estimated po nito is 10 kilometers galing po sa main highway dyan sa baba. Mga farmland, ang estimated po na frontage ay 100 meters. Ito, andyan yung boundary ng Pangil at Pakil. So, ang Pakil ay andyan yung tulay. Yun ay barangay Maliit na Bato. Pakil, Laguna yun. So, ito Pangil, sakop po ng Pangil. Galalan po. Ang property po ay 2 titulo and matured CLOA title po ito. At ito po ay pwede nang ibenta or ipagbili. Kasi ito po ay bayad na po, binayaran na po nila sa government. Doon po sa mga taon na pinag-isyuhan. So ito po ay updated din po ang tax. At yan po isang almost 1.8 hectares at isa pong 3.2. So mga farmland, dapat makukuha na din po yung property sa likod kasi para po hindi na kailangan ng right of way. Yung pong property sa likod ay 3.2 at ito pong sa bungad ay almost 1.8 hectares po. Ang presyo po ay 250 pesos per square meter pero negotiable pa po yun. Estimated frontage ay 100 square meter and tabing-tabing kalsada ang property. So tara, pasok tayo sa pinaka-property sa loob. Yan, ongoing yung pagsasemento ng kalsada. Hanggang dyan pa ang property sa pwesto ng mga mixer. Yan. Kasi dyan sila naghahalo ng pang-cemented sa sa kalsada. Diretso yan ng Pakil. So, andyan po yung boundary ng Pakil at Pangil. Kasako pa yan sa property. So, kung mapapansin, so hindi lang siya 100 meters pala. More than 100 meters ang pinaka-frontage. So, overlooking ang kabundukan. Linya ng kuryente. May source din ng tubig. May source din ng tubig dito. Konting linis lang. Ang kagandahan dito kasi is along the road. Tas meron siyang linya ng kuryente. Sa ngayon, signal ng cellphone wala pa. Kasi sa ngayon, kukunti pa lang yung mga dito nakatira. Pasok tayo sa loob. Tingnan natin kung anong nilalaman ng property. Nulit ko, ito po ay 250 pesos per square meter and negotiable. Ang property po ay flat at slope. Ito ay flat and slope. Pero hindi naman siya bangin. Daming palakata. Punong kahoy. Sa ngayon masukal siya pero pag nalinis maganda na siya kasi overlooking yung kabundukan.
Ano to, parang ano to, rambutan. May rambutan, santol. Rambutan nga baga ito. Paano nga yan? Ayan, may rambutan. May fruit trees pala. Ayan o, may mga puno ng rambutan. Ayan, rambutan din. Yeah, nandiyan sa likod. Doon kasi, ano may Ang property po ng 1.8 ay merong slope. nakabidyo. Pwede nyo namang cut yan. Sako pa ito ng ng 1.8. Ayan. Meron siyang batis. Merong source ng tubig. Yan oh. Baga ang daan. Ayan. Kami po batis lang yan. Buhay na batis. Ito ay nasasako pa ng 1.8 hectares. Patag. Tapos may slope din. Oo. Andito na po kami sa area ng 3.2. Madami palang alimos dito. Ano? Ayan oh. Ay, oo. Kumakain sila. Mayroong dumi ng alimos. Yan ay Oy, ano yan? Imported yan. ano. Oo. Mga kumakain kasi ng yung musang. Ano? Musang. Madami pa pala dito. Kumakain kasi ng ng kape ang mga musang. Yan, sakop na po ito ng 3.2. Sige, madami ditong madaming pandantsina oh. Tsaka halaman. Tas madami siyang kape kaya madaming alimos. Yan, ito sakop po ito ng 3.2. Ang daming pandantsina yung mabango. So ito po talaga hindi pa develop or virgin forest pa po ito. Ito 3.2 nang nakakasakop. Yan, patag naman siya kaya lang sa ngayon madami pa pong kailangang ipalinis. So, ang presyo po ng may-ari is negotiable naman. Yan o. Maganda po ang property. Talagang kulang lang po sa linis. I-develop na lang. Yan o. Parang meron siyang panungayan yung wild rambutan. Ang napakadami po dito is kape. Puno ng kape. Yan. Makikita nyo masukal ang property pero konting linis lang. Ang dami talaga ng
ng musang. Ayan o, sobrang dami ng kape. Ano pang ibang tanim nito? Nyog? Ah, meron dyan? Ayan, may lansones din. May kawayan. Ang pinakamarami ay yung kape. Kasi kapihan talaga. Yan, sobrang dami ng kape pero ang nakikinabang ay yung musang. Ano yan dyan? Sapa na? Sapa yan? Ito po yung property pa oh. Ay, malambot kasi nagkakatubig siya. Kakatubig dyan. So, ito po ay may konting niyog, konting lansones, konting rambutan. So, hindi siya madaming. Ang pinakamadami po talaga is kape. Ito po yung naging kape farm na coffee farm. Kaya kung makikita niya sobrang dami na kasi ang daming gumagalang alimus. Yun ang kumakain nung kape. So, ayan oh. Yung dumi niya, Kape. nagiging puno na ng kape. Kaya napakadami na ng kape dito. Ayan o, yung mga napapakalat na ari ko. Na dumi. Ay. Ayan, nandito kami sa loob ng property ng 3.2. Masukal nga lang siya pero okay naman, maganda. Ito po yung negotiable. At bahala na po kayo ng may-ari ng lupa magtawaran ng presyo. Talaga parang virgin forest eh. Hindi lang para. Virgin Ayan, forest laki talaga. Ang daming kape oh. May mga langka. Nandyan. Ito, meron na nyog dito. May santol na din. Nyog. Tapos santol. Ayan, may mga nyog na ano. Ito nga sinasabing ano. 3.2. Sobrang patag siya. Ayan at niyuga na. Ayan oh. Nanlalaglag lang ang mga nyog oh. Kaya nga oh. May nakuha ng nyog ano oh. Asan yung ano? Hanapin mo yung sapa. Yan. Madami na pong nyog sa part dito. Ito po ay part na ng 3.2. Ayan, nasasayang lang yung ano niya. Yung mga nyog niya kasi ayan oh, nalalaglag na lang. Sayang nga yung nyog. Kaya nga kuhain nyo sayang. Bawal kasi mag... Yan, patag na patag siya. Sa ngayon masukal. Konting tabas lang po yan. Ayan o, may lansones po dito. Asan yung sapa? May mga nyog pa. Sobrang lamig dito. Ginhawa. Masukal nga lang siya pero kaya naman tong linisin. Oo. Tabas, Kaya yung sukal dyan, hindi yung makapal talaga. tabas lang yan. Manipis nga lang sukal. Tabasin.
Oo. 3.2 eh. Malalaki yung kahoy ko pala. Pag magpapabahay, bahay ko buo ng kawayan. May kawayan pa, oh. So, libre na siya para sa pagbabahay kubo kasi may kawayan. May kahoy, may kawayan. Pako na lang kulang sa kayer. Mm. May source ng tubig. May bukal. Ano to? Para siyang rambutan. Rambutan nga. Wild rambutan ba kayan? Rambutan. Well, Yung panungayan kung tawagin sa amin. Ayan, may bukal po. May bukal po dyan. Bukal lang, may bukal na maliit. Yan, Ayan ang kawayanan. So, pwede dyan kumuha para makapag-build ng bahay kubo. Ang property po na 3.2 ay patag na patag. So, kakailanganin lang talaga na yung bungad. O, isa na talaga ang kukuha bungad tsaka itong likod. Kasi gawa ng para magkaroon po ng right of way. So, dapat isa na po ang bibili. Ayan yung puno ng palakatang laki. Kabila lang po na yung sapa nung hindi siya naiiga pero ito yung sapa na mahina lang. Mahina lang siya ngayon kasi tag-init, tag-araw. So, ang property po dito, lampas pa ng lampas pa ng ng kabila pa ng sapa. Yan, nasa loob siya ng property. So, ito, ang laki nito. Ayan, patag na patag dito sa loob ng 3.2. Ang dami niyang, bunga, kung tawagin. Hindi ko po alam kung anong tawag sa ibang lugar niyan, yung hinanganga. Yung hinangangayan. Bunga. So, madami siya dito. Tsaka yung mga, giant fern. Ibig sabihin, pag may mga ganyan, matubig dito sa area. May mga bukal. Kasi, karamihan ng bukal, madami siya na ganyan, yung giant fern. Yung malalaking pako. Matubig talaga sa side niya. Pag madaming ganyan. So, paano mga farmland? Bye-bye. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Bye-bye.